Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Halina't samahan ninyo akong buksan ang isang aklat ng buhay na puno ng pait at pagbangon. Sabi nila, ang Pasko ay para sa pamilya, para sa pagmamahalan at pagsasama-sama. Pero paano kung sa mismong gabing ito, sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng Pasko, ay matutuklasan mo ang isang kasinungalingang sisira sa lahat ng iyong pinaniniwalaan? Ang halimuyak ng pine trees at bagong lutong bibingka ang bumalot sa buong kabahayan. Para kay Liwayway Aguilar, ito ang amoy ng perpektong Pasko. Maingat niyang itinatali ang isang gintong laso sa huling regalo, isang laruang robot para sa kanyang 5 taong gulang na anak na si Bituin. "Mommy, is that for me?" Tanong ng munting anghel. Ang mga mata nitong kumikinang na parang mga tala sa langit. Ngumiti si Liwayway at ginulo ang buhok ng anak. "Of course, anak. You are the brightest star in Mommy's life. Ikaw ang pinakamakinang na bituin sa buhay ko." Niyakap siya ni Bituin ng mahigpit. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Liwayway ang isang kompletong kaligayahan. Siya ay isang matagumpay na babae, may sariling kumpanya, isang mapagmahal na anak, at higit sa lahat, isang asawang ubod ng perpekto, si Dalisay Montenegro. "Oh, sige na anak. Iwan na natin to sa ilalim ng Christmas tree. Mommy just needs to go somewhere quickly. I have one last surprise." Sabi ni Liwayway. Iniwan niya si Bituin sa pangangalaga ng kanilang kasambahay. Ang plano niya, sorpresahin si Dalisay sa bahay ng mga biyenan niya sa Valle Verde Estates. Nagpaalam itong may tatapusing board meeting, pero alam ni Liwayway na maaga itong uuwi para sa Noche Buena. At gusto niyang siya ang unang mukhang makikita nito pag-uwi. Habang nagmamaneho siya sa ilalim ng mahinang ambon, hindi niya mapigilang balikan ang kanilang love story. Dalisay. Ang pangalan pa lang ay nangangahulugan ng kadalisayan. Isang lalaking maginoo, matalino, at tapat. Sa loob ng 7 taon, ipinadama nito sa kanya na siya ang pinakamahalagang babae sa mundo. Siya ang pundasyon ng kanilang pamilya, ang haligi ng kanilang tahanan. Nang marating niya ang malaking bahay ng mga Montenegro, ang mga ilaw pamasko ay kumukutitap sa bawat sulok. Mula sa labas, rinig niya ang masayang tawanan ng mga bisita. Iparada na sana niya ang sasakyan sa tapat ng gate nang may pumigil sa kanya. Isang pamilyar na boses. Nakatayo si Dalisay sa hardin, malayo sa mga bisita, may kausap sa telepono. Nakatalikod ito, kaya hindi siya nito nakikita. Bababa na sana si Liwayway para gulatin ito nang marinig niya ang mga salitang para bang sinaksak ang kanyang puso. "Oo, anak. Oo, miss ka na rin ni Daddy." Malamig na sabi ni Dalisay sa kabilang linya. "Promise, babawi ako sa'yo. Kamukha mo raw ako," sabi ng mommy mo. "Anak?" Nabitawan ni Liwayway ang regalo na dala niya para kay Dalisay. Bumagsak ito sa sahig ng kotse nang walang tunog. Ang tibok ng kanyang puso ay tila huminto. Baka nagkakamali lang siya ng dinig. Baka pamangkin lang nito. Ngunit ang mga sumunod na salita ay tuluyang gumuho sa kanyang mundo. "Sige na, mahal. Kailangan ko nang ibaba ito. Baka may makarinig sa akin. Oo, I love you too. Mahal, I love you too." Hindi na niya kinaya. Ang init ng dugo ay umakyat sa kanyang ulo. Mabilis siyang bumaba ng kotse, hindi alintana ang ambon. Sinalubong niya si Dalisay na gulat nang makita siya. "Liwayway? Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba?" "Sino yon, Dalisay?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong sakit at galit. "Sino ang kausap mo? Sino ang anak mo? Sino ang mahal mo?" Namutla si Dalisay. Agad nitong sinubukang hawakan ng kanyang kamay. "Hon, what are you talking about? It was a client. Nagkakamali ka lang ng dinig." "Wag mo akong gawing tanga." Sigaw niya.
at ang mga bisita sa loob ay nagsimulang sumilip sa bintana. Narinig ko ang lahat. Malinaw na malinaw. Dumating ang ina ni Dalisay, si Amparo Montenegro, na may perpektong tindig at malamig na aura. Anong kaguluhan ito? Liwayway, Hija, you're making a scene. Tita, ang anak nyo. Humahagulgol na, sabi ni Liwayway. May iba siyang pamilya. Tiningnan ni Amparo si Dalisay at pagkatapos ay bumaling sa kanya na may ekspresyon ng pag-aalala. Isang pekeng pag-aalala. Hija, baka napapagod ka lang sa trabaho. Masyado mong dinidibdib ang lahat. Dalisay would never do that. No, giit ni Liwayway. Tumingin siya kay Dalisay na ngayon ay hindi makatingin sa kanya ng diretso. Sabihin mo ang totoo, Dalisay. Aminin mo. Sa halip na umamin, isang malamig at matigas na tingin ang ipinukol sa kanya ni Dalisay. Tumigil ka na, Liwayway. Pinapahiya mo ang sarili mo. Pinapahiya mo ang pamilya ko. Pagkatapos ay hinawakan nito ang braso niya at marahang itinulak palayo. Umuwi ka na. Mag-usap tayo kapag hindi na mainit ang ulo mo. Kapag kaya mo nang mag-isip ng tama. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal. Siya pa ang pinalabas na mali. Siya pa ang pinalabas na wala sa tamang pag-iisip. Baka nababaliw ka na, bulong ni Dalisay. Sapat lang para marinig niya. Bago ito tumalikod at pumasok sa loob ng bahay kasama ang ina nito, isinasara ang pinto sa kanyang mukha. Naiwan si Liwayway na nakatayo mag-isa sa gitna ng hardin. Ang malamig na ulan ng Pasko ay nagsimulang bumuhos ng malakas, bumabasa sa kanyang buhok at damit, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nagyayelong kirot sa kanyang puso. Ang masayang musika mula sa loob ng bahay ay tila isang pangungutya sa kanyang nasirang mundo. Walang natira sa diwa ng Pasko sa loob ng kanilang tahanan. Ang mga kumukutitap na ilaw sa Christmas tree ay tila nangungutya at ang mga regalong nakahilera sa ilalim nito ay parang mga panahong saksi sa isang krimen. Si Liwayway ay nakaupo sa dilim ng kanilang sala. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Hinahayaang lamunin ng katahimikan ang bawat sulok ng bahay na minsan niyang tinawag na paraiso. Ilang oras na siyang ganoon, nakatulala. Paulit-ulit na pinapatay at binubuhay sa isipan ang bawat salitang binitiwan ni Dalisay, ang bawat pagtanggi, ang bawat kasinungalingan. Ang sakit ay naroon pa rin, matalim at walang awa, ngunit sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang nagsisimulang mabuo. Isang bagay na malamig, matigas, at mapanganib, galit. Ilang sandali pa, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Dalisay na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Nang makita siya nito sa dilim, nag-aalangan itong lumapit. Liway. Hindi siya umimik. Hindi niya ito tiningnan. Nanatili siyang nakatingin sa kawalan. At doon nagsimula ang dula-dulaan. Dahan-dahang lumuhod si Dalisay sa kanyang harapan. Ang mukha ay puno ng pagsisisi na kung hindi niya lang narinig ang katotohanan ay baka naniwala pa siya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay na kasing lamig ng yelo. Patawarin mo ako. Mahal ko, sabi nito. Ang boses ay basag. I'm sorry for how I acted. Nabigla lang ako. Hindi ko alam kung ano ang iisipin. But I swear to you, Liwayway, wala kang dapat pagdudahan. Ikaw lang. Kayo lang ni Bituin. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na nababalot sa pelus. Binuksan niya ito at tumambad ang isang kumikinang na kwintas na may diamanteng palawit. Isang napakagandang alahas. Isang napakagandang kasinungalingan. Para sa'yo. My real Christmas gift. Bulong nito. Para ipaalala sa'yo na ikaw ang nag-iisang reyna ng buhay ko. Kinuha ni Liwayway ang kwintas. Mabigat. Malamig. Tulad ng nararamdaman niya para sa lalaking nasa harapan niya ngayon. Isang maliit na bahagi sa kanya ang gustong maniwala.
Ang gustong bumalik sa matamis na kahapon. Ngunit ang mas malaking bahagi, ang bahaging nasugatan at namulat, ay alam na isa lang itong palabas. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Dalisay. Pinilit niyang ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Salamat," sabi niya sa isang boses na walang emosyon. "It's beautiful." Ang pag-arte ni Dalisay ay perpekto. Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan nito, na para bang nabunutan ng tinik. Niyakap siya nito ng mahigpit. "Alam kong maiintindihan mo. Thank you, Hon. Thank you for trusting me." Hindi siya gumanti ng yakap. Nanatiling nakababa ang kanyang mga kamay. Ang malamig na diamante ay nakasara sa kanyang palad. "Trust? Hindi mo alam ang kahulugan ng salitang yan," sabi niya sa kanyang isip. Kinabukasan, tumawag si Amparo. Ang boses nito sa kabilang linya ay sadyang pinatamis, puno ng pag-aalalang gawa-gawa lamang. "Liwayway, Hija, kamusta ka na? Nag-aalala ako sa'yo kagabi. Nakausap ko si Dalisay, sinabi niyang maayos na kayo." "Opo, tita. Maayos na po kami," sagot ni Liwayway, bawat salita ay kinakalkula. "Mabuti naman kung ganoon," sabi ni Amparo, at dito na pumasok ang banayad na pananakot. "Alam mo naman, pamilya tayo rito. Nagkakaroon talaga ng hindi pagkakaunawaan. Ang mahalaga ay ang kapatawaran. Isipin mo na lang ang anak ninyo, si Bituin. She deserves a complete and happy family. Isang kompletong pamilya, isang masayang pamilya." Ang mga salita ay parang lason sa kanyang pandinig. Tumango siya kahit hindi siya nakikita ng biyenan. "Opo, tita. Salamat po sa pag-aalala." Pagkababa ng telepono, napahawak siya ng mahigpit sa mesa. Ang buong pamilya Montenegro ay magkakasabwat sa isang perpektong dula-dulaan, at siya ang ginagawa nilang kontrabida sa sarili niyang kwento. Pero tapos na ang pagiging bida-bidahang biktima. Kung gusto nila ng palabas, ibibigay niya ang pinakamagandang palabas na mapapanood nila. Nang gabing iyon, hinintay niyang makatulog ng mahimbing si Dalisay. Tinitigan niya ang maamong mukha nito sa kama, ang mukhang minahal niya ng sobra-sobra, ang mukhang paulit-ulit niyang pinatawad sa maliliit na pagkakamali. Pero ito ay hindi pagkakamali. Ito ay isang pagtataksil sa pinakamataas na antas. Ang pagmamahal na dati niyang nararamdaman ay napalitan ng isang bagay na mas malinaw, mas matatag, isang malamig na determinasyon. Dahan-dahan siyang bumangon, naglakad patungo sa kanyang study at binuksan ang kanyang laptop. Ang liwanag mula sa screen, ang tanging ilaw sa madilim na silid. Sa search bar, tinipa niya, "Best Discreet Security Cameras, Metro Manila." Ilang sandali lang, nakikipag-ugnayan na siya sa isang security solutions company. Mabilis, professional, at higit sa lahat, maingat. Kinailangan niya itong mai-install sa lalong madaling panahon, sa oras na si Dalisay ay nasa opisina at si Bituin ay nasa eskwela. Kailangan niya ng mga mata at tainga sa bawat sulok ng kanyang sariling pamamhay. Kailangan niya ng ebidensyang hindi nila matatatanggi. Makalipas ang 2 araw, habang nasa opisina siya at pilit na pinapakita sa lahat na normal ang lahat, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang notification mula sa isang bagong app na naka-install dito. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng malakas. Ang mensahe, "Motion detected in the living room." Alam niyang wala dapat tao sa bahay sa mga oras na yon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang application. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang daliri ay nag-aalangang pinindot ang live view. Oras na para panoorin ang totoong palabas. Oras na para makita ang katotohanan sa likod ng mga kurtina. Nasa loob ng kanyang sasakyan si Liwayway, nakaparada sa isang hindi pamilyar na kalye ilang blok mula sa kanyang opisina. Hindi niya kayang makita ang mga katrabaho. Hindi niya kayang ngumiti at magpanggap na maayos ang lahat.
Ngayon, ang tanging mahalaga ay ang maliit na screen ng kanyang telepono, ang bintana papasok sa impyernong hindi niya alam na tinitirhan na pala niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang telepono. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Pinindot niya ang live view. Sa una, malabo ang imahe, ngunit unti-unti itong luminaw at nakita niya ang pamilyar nilang sala. Ang puting sofa, ang painting na binili nila sa kanilang huling anibersaryo. Ang mga picture frame sa pader na naglalaman ng mga ngiti nilang pamilya. Mga ngiting ngayon ay alam na niyang peke. Ilang sandali pa, pumasok sa kwadro ng kamera si Dalisay. Ngunit hindi ito nag-iisa. Kasunod nito ang isang babae, si Mahalina, na may kargang isang maliit na batang lalaki. Ang puso ni Liwayway ay tila pinipiga habang pinapanood niya ang eksena. Ang babae ay iginala ang tingin sa paligid, na para bang sinusuri ang bawat gamit, na para bang inaangkin na ang lugar na iyon. Ang ganda talaga ng bahay niyo, mahal, sabi ni Mahalina. Ang boses ay malandi at puno ng paghanga. Inilapag nito ang bata, na agad namang tumakbo-takbo. Bahay natin, pagtatama ni Dalisay, at niyakap nito si Mahalina mula sa likod. Hinalikan nito ang kanyang leeg, sa mismong lugar kung saan palaging nakatayo si Liwayway kapag nagluluto siya sa kusina. Lahat ng ito, balang araw, magiging sa inyo rin. Hindi na napigilan ni Liwayway ang isang hikbi. Tinakpan niya ang kanyang bibig para pigilan ang anumang ingay na lalabas. Pinapanood niya ang kanyang asawa na ipinangangako ang kanyang buhay, ang kanyang tahanan, sa ibang babae. Mas masakit pa ang sumunod. Nagring ang doorbell. Si Dalisay ang nagbukas. Pumasok si Amparo at kasama nito si Bituin, ang kanyang munting bituin. Naku, ang aking pinakamamahal na apo. Masayang bati ni Amparo. Ngunit ang kanyang mga mata at kamay ay dumiretso sa batang lalaki. Binuhat niya ito at pinupog ng halik. Ang gwapo-gwapo naman ng prinsipe ng lola. Lumapit si Bituin sa kanyang lola. Ang mga mata ay puno ng pananabik. Lola, I drew something for you in school, sabi ng paslit. Iwinawagayway ang isang papel na may mga guhit. Ngunit si Amparo ay halos hindi ito tiningnan. That's nice, Apo, sabi nito. Ang atensyon ay nasa batang lalaki pa rin. Nang sinubukang humawak ni Bituin sa braso ng kanyang lola, marahan itong inalis ni Amparo. Doon ka muna, Bituin. Naglalaro pa kami ng kapatid mo. Kapatid. Ang salita ay parang isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Liwayway. Si Mahalina ay umupo sa sofa sa paboritong pwesto ni Liwayway at kinandong ang anak. Tiningnan nito si Bituin mula ulo hanggang paa, isang tinging puno ng lamig at pagmamaliit. Nang sinubukang lumapit ni Bituin sa kanya para makipaglaro, marahan itong itinulak ang sariling anak palayo. Huwag kang masyadong malikot, baka masaktan mo ang baby. Tumingin si Bituin sa kanyang ama, naghahanap ng tulong, ng kakampi. Ngunit si Dalisay ay nag-iwas lang ng tingin, walang ginawa, walang sinabi. Isang duwag, isang taksil na ama. Naiwang mag-isa si Bituin sa gitna ng sala, habang ang 4 na taong pinakamahalaga sana sa buhay niya ay bumubuo ng sarili nilang masayang bilog. Isang bilog kung saan hindi siya kasali. At doon ang sakit sa puso ni Liwayway ay nagsimulang magbago. Ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng pighati. Naging luha ito ng nag-aapoy na galit. Ang huling dagok ay nang mapansin niya ang isang detalye sa isa pang kamera na nakatutok sa kanilang master bedroom. Pumasok doon si Mahalina. Sa ibabaw ng kanyang vanity table, kinuha nito ang isang pares ng hikaw na brilyante. Regalo sa kanya ni Dalisay noong isinilang niya si Bituin. Isinuot ito ni Mahalina. Tiningnan ang sarili sa salamin at ngumiti na parang isang reyna na inaangkin ang kanyang trono.
Doon na napuno si Liwayway. Pinatay niya ang live feed. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay nakakabingi. Ibinagsak niya ang telepono sa passenger seat at humawak ng mahigpit sa manibela. Ang mga buto sa kanyang mga daliri ay namumuti. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging biktima. Ang babaeng minsang naniniwala sa pag-ibig at sa perpektong pamilya ay namatay na sa mga sandaling iyon. Ang ipinanganak mula sa mga abo ng kanyang durog na puso ay isang bagay na iba. Isang bagay na mas matatag. Isang bagay na handang lumaban. Hindi na ito tungkol sa panloloko. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay para kay Bituin. Ito ay para sa bawat pag-aapi na tiniis ng kanyang anak sa loob ng kanyang sariling pamamahay. Hindi lang niya sila hihiwalayan. Hindi lang niya sila isusumbong. Dudurugin niya sila, isa-isa. Hanggang sa wala nang matira sa huwad na imperyo ng mga Montenegro, kinuha niya ang kanyang laptop mula sa likurang upuan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang mga ito ay matatag. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha. Ang mga ito ay malamig at puno ng kalkulasyon. Binuksan niya ito at nagsimulang mag-type sa search bar. Hindi na tungkol sa mga security camera. Ngayon, iba na ang kanyang hinahanap. Isang pangalan. Ang unang piyesa na kanyang itutuumba sa masalimuot na larong ito. Ang pinakamahinang kawing sa kadena ng mga Montenegro. Ang pangalang lumabas sa screen ay Makika. Lino Montenegro. Social media profiles, business affiliations, known vices. Nagsimula na siya. At hindi siya titigil hanggang sa makuha niya ang hustisya. Ang hustisyang higit pa sa hinihingi ng batas. Ang hustisyang siya mismo ang gagawa. Ang kapihan pagtutuos ay isang maliit at hindi gaanong pansinin na coffee shop sa isang sulok ng Makati. Ito ang pinili ni Liwayway bilang kanyang bagong war room. Dito, malayo sa mga mapanuring mata ng kanyang pamilya at mga empleyado, maaari siyang maging ang babaeng hindi na niya kilala, isang estratehista, isang mangangaso. Sa harap niya ay isang laptop, isang notebook na puno ng mga sulat kamay na diagram, at isang tasa ng kapengkasing itim ng kanyang mga plano. Sa loob ng isang linggo, inaral niya ang bawat galaw, bawat kahinaan, bawat kasalanan ni Lino Montenegro. Ang bayaw niyang palaging nasa anino ng kanyang kuya, si Dalisay. Ang bayaw niyang may isang nangingibabaw na kahinaan, kasakiman. Si Lino ay isang taong gustong maranasan ang lahat ng luho sa buhay nang hindi nagtatrabaho para dito. Mahilig sa mamahaling sasakyan, mga babae, at pagsusugal. At ang pagsusugal, ang pinakamalaking butas sa kanyang bulsa. Iyon ang magiging pain. Ang plano ay simple, ngunit nangangailangan ng perpektong pag-arte. Gumawa siya ng isang pekeng prospectus para sa isang highly confidential na real estate deal sa Palawan. Isang beachfront property na di umano'y malapit ng tayuan ng isang international resort. Ang mga dokumento ay mukhang lehitimo, kumpleto sa mga pekeng survey at financial projections na nangangako ng triple na kita sa loob lamang ng 6 na buwan. Ito ang uri ng alok na hindi matatanggihan ng isang desperado at sakim na tao. Ang susunod na hakbang ay ang aksidenteng pagkikita. Nalaman ni Liwayway na si Lino ay regular na dumadalo sa isang lingguhang pagtitipon ng mga batang negosyante sa isang eksklusibong bar. Isang lugar kung saan ang lahat ay nagpapagalingan at naghahanap ng mga bagong oportunidad. Noong gabing iyon, isinuot ni Liwayway ang kanyang pinaka-eleganteng damit. Isang itim na damit na nagpapatingkad sa kanyang lakas, hindi sa kanyang kahinaan. Naglagay siya ng pulang kolorete, hindi para mangakit, kundi para magpakita ng kapangyarihan. Pumasok siya sa bar na may aura ng isang reyna. Agad siyang napansin ng lahat, kasama na si Lino, na nagulat na makita siya roon. "Liway, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Lino, lumapit na may halong pagtataka. Ngumiti si Liwayway.
Isang nangiting perpektong kinontrol. Lino, Lino, what a surprise! May kinausap lang na kliyente. Pauwi na rin ako. Nagkunwari siyang aalis na. Teka, pigil ni Lino. Ang interes ay bakas na sa kanyang mga mata. Kamusta? Matagal na tayong hindi nagkakausap ng maayos. I'm fine, sagot ni Liwayway. A bit stressed. You know, may malaking project na inaasikaso. Very confidential. Sadyang binigyan niya ng diin ang huling dalawang salita. Nakagat ni Lino ang pain. Project? Anong klasing project? Muli siyang ngumiti. Isang nangiting may halong hiwaga. Real estate? Pero hindi ko pwedeng pag-usapan dito. You know how it is. Maraming pating sa paligid. Iginapang niya ang kanyang mga mata sa paligid ng bar na para bang nag-iingat sa mga kakumpetensya. Ang epekto ay agaran. Ang pag-iingat ni Liwayway ay nagbigay ng impresyon na ang deal ay napakalaki at eksklusibo. Ang utak ni Lino ay nagsimula ng magtrabaho. Well, kung kailangan mo ng investor, you know you can always talk to me. Alok ni Lino. Sinusubukang maging kaswal. Tiningnan siya ni Liwayway mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri kung karapat-dapat ba siya. I don't know, Alino. This is a very big deal at pampamilya lang sana ang gusto kong isama. Ayoko nang lumabas pa sa iba. Ang mga salitang iyon ay musika sa pandinig ni Lino. Pampamilya. Ibig sabihin, mayroon siyang lamang. Sige na, Liway. Let's talk. Kahit kape lang. My treat. Pagpupumilit niya. Nagkunwari si Liwayway na nag-isip ng malalim. Sige. But not now. I'll call you. At tulad ng inaasahan, hindi na nakapaghintay si Lino. Kinabukasan, bago pa man magtanghali, tumawag na ito sa kanya. Ang boses ay puno ng hindi maitagong pananabik. Liway? About last night? Seryoso ako. I want to hear about your project. Okay, Lino. Sagot ni Liwayway. Pinapanatiling kalmado ang kanyang boses habang ang kanyang puso ay nagdiriwang sa tagumpay. Let's meet. Pero sa isang lugar na pribado. At huwag mo munang babanggitin kahit kanino. Kahit kay Dalisay. Gusto ko, kapag sigurado na ang lahat, sabay na nating sorpresahin si kuya mo. Oo naman, walang problema. Tayong dalawa lang ang nakakaalam nito. Mabilis na sagot ni Lino. Naisip na niya ang yaman na mapapasa kanya. Isang yaman na hindi niya kailangang ibahagi sa kanyang perpektong kuya. Pumayag si Liwayway na makipagkita. Pagkababa ng telepono, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana ng coffee shop. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng umiiyak sa kotse. Ang babaeng ito ay kalmado, kinakalkula ang bawat galaw, at handang sunugin ang lahat para sa kanyang hustisya. Ang unang bitag ay inilatag na. At si Lino Montenegro, sa kanyang walang hanggang kasakiman, ay naglalakad ng diretso patungo rito. Walang kamalay-malay na siya ang magiging susi sa pagbagsak ng sarili niyang pamilya. Para kay Dalisay Montenegro, ang perpektong buhay ay isang maselang obrang kailangan ng maingat na pagbabalanse. Sa isang banda, nariyan si Liwayway, ang kanyang maganda, matalino at respetadong asawa, ang perpektong palamuti sa kanyang imahe bilang isang matagumpay na lalaki. Sa kabilang banda, nariyan si Mahalina, ang kanyang sikretong paraiso, ang ina ng kanyang pinapangarap na anak na lalaki. Sa loob ng mahabang panahon, naging bihasa siya sa paglalakad sa manipis na alambreng nag-uugnay sa dalawang mundong ito. Ngunit sa mga nagdaang araw, ang alambre ay nagsimulang umuga. Ang lahat ay nagsimula sa pagbabago ni Liwayway. Matapos ang insidente noong Pasko, naging ibang tao ang kanyang asawa. Sa una, inakala niyang nagtagumpay siya. Tumigil na ito sa pag-uusisa, tinanggap ang kanyang mga paliwanag at ang mamahaling kwintas bilang tanda ng kapayapaan. Ngunit ang katahimikang ipinakita nito ay hindi kapayapaan.
Ito ay isang malamig at malawak na kawalan. Isang gabi, sinubukan niyang yakapin ito sa kama. Pagod ka ba, mahal? Bulong niya, ang kanyang kamay ay gumapang sa bewang nito. Hindi ito gumalaw, nanatiling nakatalikod. Medyo, sagot nito. Ang boses ay kalmado ngunit walang init. Maraming iniisip sa trabaho. Hayaan mo akong alisin ang pagod mo. Pagpapatuloy niya, ngunit marahan itong inalis ang kanyang kamay. Huwag ngayon, Say. Masakit ang ulo ko, sabi nito at nagtalukbong ng kumot. Ang pagtanggi ay hindi bago, ngunit ang paraan ng pagtanggi ay walang drama, walang tampo. Isang simpleng pahayag lang na para bang isa na lamang siyang estranghero sa tabi nito. At iyon ang mas nakakabagabag. Ang galit ay kaya niyang suyuin, ang lungkot ay kaya niyang pawiin, ngunit ang kawalan ng pakialam, iyon ay isang pader na hindi niya alam kung paano akyatin. Dagdag pa sa kanyang alalahanin ay ang kanyang kapatid na si Lino. Palagi itong pabigat, ngunit ngayon ay may kakaibang ikinikilos. Laging palihim kung may kausap sa telepono. Isang hapon, naabutan niya itong naglalakad sa pasilyo ng kanilang opisina, pabulong na nagsasalita. Sigurado ka ba? Malaki ang perang to. Isang malaking oportunidad. Lino, tawag ni Dalisay. Halos mapatalon sa gulat si Lino. Mabilis nitong ibinaba ang telepono. Kuya, nandyan ka pala. Sino ang kausap mo? Anong oportunidad yan? Tanong ni Dalisay. Ang kilay ay nakakunot. Wala yon kuya. Mabilis na sagot ni Lino. Umiiwas ng tingin. Kaibigan lang. Tungkol sa kotse. Oo, sa kotse. Ang pagsisinungaling ay kitang-kita sa mga mata nito. Hindi na niya ito kinulit pa, ngunit ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Para palalain ang sitwasyon, si Mahalina ay nagiging mas mapilit. Dati, kontento na ito sa mga bigay niya, sa mga panakaw na sandali. Ngayon, nag-iba na ang ihip ng hangin. Dalisay, kulang ang ipinadala mo nitong nakaraan. Reklamo nito sa telepono. Tumataas na ang presyo ng gatas at gusto ko ring ipasok si Junior sa isang magandang play school. Mahalina, mag-usap tayo mamaya. Nasa opisina ako. Pabulong niyang sagot. Palihim na sumisilip sa labas ng kanyang pinto. Palagi na lang ganyan. Palaging mamaya. Kung hindi mo kayang ibigay ang kailangan namin, baka dapat malaman na niliwayway ang tungkol sa amin para mapanagutan mo kami ng buo. Banta nito. Wag na wag mong gagawin yan, mariing sabi ni Dalisay. Magpapadala ako. Just be patient. Pagkababa ng telepono, napasabunot siya sa sariling buhok. Ang kanyang dalawang mundo ay nagsisimula ng magbanggaan. Pakiramdam niya ay nawawalan siya ng kontrol. Dahil sa pag-aalala, nagpa siya siyang kausapin ang kanyang ina, ang taong palagi niyang sandalan. Naabutan niya si Amparo sa mansyon, nag-aayos ng mga bulaklak. Ma, may napapansin ka bang kakaiba kay Liwayway? Tanong niya. Tumingin si Amparo sa kanya, ang mga mata ay matalas. Bakit? Nag-aaway na naman ba kayo? Hindi nga yun ang problema tahimik siya, masyadong tahimik at malamig. Parang hindi na siya ang asawa ko. Ibinalik ni Amparo ang atensyon sa mga bulaklak. Baka namang kasalanan mo, baka hindi mo na siya naaalagaan ng tama. Dalisay, sinabi ko na sa'yo, mag-ingat ka. Isang maling galaw mo lang, masisira ang lahat ng pinaghirapan natin. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na makakasira sa pangalan ng pamilyang ito. Walang tulong, walang simpatiya. Tanging isang paalala sa kanyang responsibilidad na panatilihing perpekto ang lahat sa panlabas. Umuwi si Dalisay ng gabing iyon na mas lalo pang gulong-gulo. Nakita niyang abala si Lino sa computer nito. Ang pagdududa ay hindi na niya mapigilan. Kailangan niyang malaman kung ano ang itinatago ng kanyang kapatid. Naghintay siya hanggang sa umalis si Lino para mag-CR.
Mabilis niyang kinuha ang telepono nito na naiwan sa mesa. Hindi ito nakalock. Isang katangahan na karaniwan kay Lino. Binuksan niya ang call log. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kanyang nakita. Isang numero ang paulit-ulit na tinatawagan at tumatawag kay Lino sa loob ng nagdaang linggo. Isang numerong kilalang-kilala niya. Nanginginig ang kanyang daliri habang tinitipan niya ang numero sa sariling telepono. Lumabas ang pangalan sa contact list niya at ang kanyang hininga ay halos mapatid. Liwayway, my queen. Nag-aapoy ang kanyang mga mata. Liwayway at Lino, ang kanyang asawa at ang kanyang kapatid. Meron silang lihim na ugnayan sa likod niya. Ang lahat ng pagbabago, ang lahat ng pagkilos, biglang nagkaroon ng kahulugan. Isang madilim at nakakasuklam na kahulugan. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay hindi ang isang business deal. Ito ay isang bagay na mas personal. Isang bagay na tumatagos sa kanyang pagkalalaki. Pagtataksil. Pinagtataksilan nila ako, bulong niya sa sarili, habang ang laso ng selos at galit ay nagsimulang kumalat sa kanyang buong sistema. Ang napiling lugar para sa kanilang pagkikita ay isang pribadong silid sa isang mamahaling restaurant, isang lugar na may mamahaling pagkain, mamahaling alak, at sapat na katahimikan para sa isang mamahaling kasinungalingan. Pumasok si Liwayway na may dalang isang leather-bound folder na naglalaman ng kanyang obra maestra ng panloloko. Si Lino ay naroon na, hindi mapakali sa kanyang upuan. Ang mga mata ay kumikinang sa pag-asam. Nang makita siya nito, agad itong tumayo. Liway, buti nakarating ka. Bati nito, medyo nerbyoso. Ngumiti si Liwayway nang may kumpiyansa. Of course, Lino. A deal is a deal. Inilatag niya ang mga pekeng dokumento sa mesa. Ang mga blueprint ng Di Umano'y Resort, ang mga financial projection na nagpapakita ng 300% return of investment, at isang listahan ng mga silent investors na pawang gawa-gawa lamang niya. Bawat detalye ay pinag-isipan, bawat numero ay kinwenta para magmukhang kapani-paniwala. Ito ang project, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon at profesional. Ang lupain ay nasa isang secluded cove sa Palawan. Mayroon ng isang foreign conglomerate na interesadong bilhin ang buong development kapag natapos, kaya halos garantisado na ang kita. Ang kailangan ko lang ay karagdagang capital para masimulan ang Phase 1. Tinitigan ni Lino ang mga papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat numerong nakikita. Ito na yon. Ito na ang pagkakataon niyang malampasan ang kanyang kuya na patunayang kaya rin niyang kumita ng sarili niyang malaking pera. Magkano ang kailangan mo? Tanong niya. Sinusubukang itago ang kanyang pananabik. Para sa initial buy-in, I'm looking for 20 million. Sagot ni Liwayway. Napaubo si Lino. 20 million? Medyo malaki yan, Liway. Dito na pumasok ang susunod na bahagi ng kanyang plano. Sumandal siya sa kanyang upuan at tiningnan si Lino na may halong pangunawa. Malaki, oo. Pero ganoon kalaki rin ang babalik. Pero naiintindihan ko kung masyadong malaki para sa'yo. Iyon ang tamang gatong. Ang paghamon sa kanyang kakayahan. Hindi sa ganoon. Mabilis na sabi ni Lino. Kaya ko yan. Kailangan ko lang ayusin ang ilang bagay. Nag-order sila ng alak. Habang umiinom, sinadya ni Liwayway na dalhin ang usapan sa ibang direksyon. Isang mas personal na direksyon. You know, Lino, simula niya, ang kanyang boses ay bahagyang bumaba. Nakikita ko ang sarili ko sa iyo minsan. Palaging may gustong patunayan. Palaging sinusubukang makawala sa anino ng iba. Natigilan si Lino. Hawak ang kanyang baso ng alak. Tila tinamaan siya sa sinabi ni Liwayway. That's why I admire risk-takers. Pagpapatuloy niya. Ang mga taong hindi takot sumugal para makuha ang gusto nila, kahit sa negosyo o kahit sa kasino. Sa pagbanggit ng salitang kasino, nakita ni Liwayway ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Lino.
Isang mabilis na kislap ng pagkabalisa sa kanyang mga mata bago ito muling ngumiti. Lahat naman tayo nagsusugal paminsan-minsan. Sagot nito, medyo pilit. Totoo, sabi ni Liwayway at uminom mula sa kanyang baso. Pero ang mahalaga, alam mo kung kailan ka titigil. Marami akong kilalang nasira ang buhay. Buhay dahil sa passion para sa sugal, mga utang na hindi na mabayaran. Habang nagsasalita siya, pinapanood niyang mabuti ang reaksyon ni Lino. Ang pamumutla nito, ang bahagyang panginginig ng kamay nito habang hawak ang baso. 3 baso pa ng alak ang lumipas at ang dila ni Lino ay nagsimula ng lumuwag. Minsan kailangan mo lang ng isang malaking panalo para makabawi. Sabi nito, ang boses ay medyo garalgal na. Isang malaking panalo lang at lahat ng problema mo tapos na. May problema ka ba, Lino? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Umiling si Lino, pero ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Wala, kaunti lang. Mga utang sa credit card. Hindi na niya kinailangang pilitin pa. Sa tulong ng alak at ng bigat ng kanyang problema, si Lino na mismo ang nagpatuloy. Okay, fine. Hindi lang sa credit card, may nautangan ako. Malaki. At kailangan ko nang magbayad kundi hindi na niya itinuloy. Ito na ang pagkakataon ni Liwayway. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kamay ni Lino. Isang kilos ng pakikiramay. Lino, pamilya tayo. Kung may problema ka, pwede mo akong sabihan, how much do you need? Malaki, Liway. Sobrang laki. Naglabas si Liwayway ng kanyang checkbook mula sa kanyang bag. Nagsulat siya roon. Hindi malaking halaga, ngunit sapat para maging simbolo. Iniabot niya ang tseke kay Lino. Take this, 1,000,000 piso. Consider it a goodwill loan, pampasimula, para maipakita kong seryoso ako sa partnership natin. Tinitigan ni Lino ang tseke na para bang iyon ang sagot sa lahat ng kanyang dasal. Ang kanyang pagdududa ay tuluyang naglaho. Pinalitan ito ng lubos na pagtitiwala at pasasalamat. Si Liwayway ay hindi lang isang business partner. Isa siyang anghel. Isa siyang tagapagligtas. Salamat, Liway. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong to. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Walang anuman, sagot ni Liwayway. Habang si Lino ay abala sa pagtitig sa tseke, ang kanyang telepono na nakapatong sa mesa ay umilaw. Isang text message. Dahil sa kanyang kalasingan, hindi niya ito napansin. Ngunit si Liwayway, na may matalas na mata ng isang agila, ay malinaw itong nabasa. Ang mensahe ay mula sa isang kontak na may pangalang, ang laman, nasaan na ang pera ko? Paubos na ang pasensya ko. Ang dugo ni Liwayway ay biglang kumulo sa pag-usisa. Sino si H? At bakit tila mas malaki ang utang ni Lino kaysa sa inaakala niya? Ang pain ay hindi lang nakagat. Ang bitag ay hindi lang gumana. Nagbukas ito ng isang bagong pinto, isang mas madilim na pasilyo sa loob ng imperyo ng mga Montenegro. At si Liwayway ay handang-handa nang pumasok dito. Ang letrang H ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Liwayway. Ito ay isang maliit na detalye, isang maliit na sinulid na kung hihilahin niya ng tama, ay maaaring maging sanhi ng pagkalas ng buong tela ng kasinungalingan ng mga Montenegro. Hindi niya ito maaaring palampasin. Kinabukasan, muli siyang nakipag-ugnayan sa security agency na nag-install ng mga kamera sa kanyang bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang kailangan. Kailangan niya ng isang private investigator, isang taong sanay sa paghalungkat ng mga sikretong pilit itinatago. Ang kanyang utos ay simple. Alamin kung sino si H na nagpapadala ng mga mensahe kay Lino Montenegro at alamin ang lahat tungkol sa koneksyon nila. Habang hinihintay ang resulta, ipinagpatuloy ni Liwayway ang kanyang pag-arte. Sa bahay, siya ang asawang unti-unti nang bumabalik sa dati,
Naghahanda ng almusal ni Dalisay. Nagtatanong tungkol sa araw nito, ngunit palaging may distansya sa kanyang mga mata. Sa telepono, siya ang mapagkakatiwalaang business partner ni Lino. Nagbibigay ng mga pekeng update tungkol sa kanilang proyekto at kinakamusta ang problema nito. Naayos mo na ba yung sa pinagkakautangan mo? Tanong niya isang araw. Oo, Liway, salamat sa'yo. Nabayaran ko na ang isang bahagi. Humingi ako ng kaunting palugit para sa natitira. Sabi ko, may malaking pera akong darating. Sagot ni Lino, puno ng pasasalamat at kumpiyansa. Perpekto, isip ni Liwayway. Lalo ka lang bumabaon sa sarili mong hukay. Makalipas ang 3 araw, tumawag ang investigador. Ma'am Liwayway, may resulta na po ako sa pinapahanap ninyo. Pumunta si Liwayway sa isang tahimik na lugar. Ano ang nalaman mo? Ang numero po, ma'am, ay nakarehistro sa isang prepaid SIM. Mahirap i-trace, sabi ng lalaki. Pero nagawa po naming matriangulate ang signal location. Palaging nagmumula ang mga text sa isang condominium unit sa Taguig. Kaninong unit? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang pulso ay nagsimulang bumilis. Ayon po sa aming source sa building admin, ang unit ay nakapangalan sa isang Mahalina Reyes. Ang pangalan ay parang isang pagsabog sa pandinig ni Liwayway. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Mahalina. Ang kabit ni Dalisay, ang ina ng kanyang anak sa labas. Siya? Siya ang pinagkakautangan ni Lino? Paanong nangyari iyon? Sigurado ka ba? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Opo, ma'am, at mayroon pa po. Nag-send ng isang larawan ang investigador sa kanyang telepono. Isang larawang kuha mula sa malayo, malabo, ngunit malinaw pa rin. Si Lino at Mahalina magkasama sa labas ng isang restaurant nag-uusap. Hindi ito mukhang usapan ng magkaibigan. Mukha itong isang tensyonadong transaksyon. Biglang nagliwanag ang lahat sa isip ni Liwayway. Ang mga hiwa-hiwalay na piraso ng palaisipan ay biglang nagkadugtong-dugtong at ang nabuong imahe ay mas masahol, mas masalimuot, at mas kasuklam-suklam kaysa sa kanyang inaakala. Nagkaroon ng isang flashback sa kanyang isipan. Isang party, mga 2 taon na ang nakalipas bago pa man niya nalaman ang lahat. Nakita niya si Lino na masayang nakikipagkwentuhan kay Mahalina sa isang sulok. Noong panahong iyon, ipinakilala ni Dalisay si Mahalina bilang anak ng isang kliyente. Isa na namang kasinungalingan. Malamang, matagal nang magkakilala si Lino at Mahalina. Baka si Lino pa nga ang nagpakilala kay Mahalina kay Dalisay. At ang utang, hindi iyon utang sa sugal, iyon ay blackmail. Ang teorya ay mabilis na nabuo sa kanyang utak, kasing bilis ng lason. Ginamit ni Mahalina si Dalisay para sa pera at seguridad, para sa pagiging bahagi ng pamilyang Montenegro. Samantala, ginagamit naman niya si Lino na alam ang kanyang sikreto bilang isang personal na ATM. Pinipigan niya ang 2 magkapatid ng sabay. Si Lino, na marahil ay may sariling pagkakasala o takot na madamay, ay walang magawa kundi magbayad para sa katahimikan ni Mahalina. 2 ahas, 2 makamandag na ahas na parehong nakalingkis sa puno ng pamilya Montenegro, parehong kumakagat, parehong sumisipsip ng yaman at buhay nito. Napasandal si Liwayway sa pader. Ang kanyang plano ay simple lang dati. Gamitin ang kasakiman ni Lino para sirain ito. Ngunit ngayon, ang plano ay nagbago. Hindi na ito isang simpleng demolisyon. Ito ay isang controlled implosion. Gagamitin niya ang kanilang sariling mga lason laban sa isa't isa. Hahayaan niyang ang 2 ahas ay magkagatan hanggang sa pareho silang malason at mamatay. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang nangiting hindi na puno ng sakit, kundi puno ng kapangyarihan na nagmumula sa kaalaman. Ang paghihiganti niya ay hindi na lamang tungkol sa pagwasak. Ito ay tungkol sa pag-orkestra ng isang perpektong bagyo.
Kinuha niya ang kanyang telepono. Oras na para kausapin muli si Lino. Oras na para itanim ang isang bagong binhi ng pagdududa, isang binhi na sisira sa tiwala nito hindi lang sa kanyang kuya, kundi pati na rin sa babaeng ginagamit siyang kasangkapan. Ang laro ay umakyat na sa isang bagong antas. At si Liwayway, mula sa pagiging isang simpleng manlalaro, ay naging ang chess master. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Let the real games begin. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang determinasyong hindi pa niya naramdaman kailanman. Alam ni Liwayway na sina Lino at Mahalina ay mga ahas lamang sa damuhan. Ngunit ang bawat ahas ay may nanunuklaw, isang taong nag-aalaga at kumokontrol mula sa mga anino. At sa pamilyang Montenegro, iisa lang ang may hawak ng gayong kapangyarihan, si Amparo, ang matriarka, ang reyna sa chessboard, ang babaeng handang isakripisyo ang kahit anong piyesa para maprotektahan ang kanyang hari, ang pangalan at reputasyon ng kanilang pamilya. Napagtanto ni Liwayway na para tuluyang manalo sa larong ito, hindi sapat na itumba lang ang mga alagad. Kailangan niyang guluhin, takutin, at basagin ang mismong reyna. Hindi niya ito kukomprontahin ng harapan. Iyon ay magiging isang hangal na pagkakamali. Ang lakas ni Amparo ay nasa kanyang kontrol at perpektong pagkukunwari. Ang paraan para talunin ito ay ang sirain ang kontrol na yon, ang punitin ang maskara nito. Ang kanyang sandata ay hindi magiging isang akusasyon, kundi isang regalo. Mula sa kanyang laptop, sa kapihan pagtutuos, nag-online shopping si Liwayway. Ang kanyang pinili, isang napakagandang silver rattle, isang eleganteng laruan para sa isang sanggol, mamahalin, classy, isang perpektong regalo para sa isang bagong silang na tagapagmana. Inilagay niya ito sa kanyang cart, nagbayad gamit ang isang untraceable virtual card, at itinipe ang delivery address. Montenegro Mansion, Valle Verde Estates. Sa ilalim ng gift message, nag-iwan siya ng isang maikli ngunit makamandag na pangungusap para sa pinakamamahal na apo. Walang pangalan, walang pirma. Isang bulong lamang mula sa dilim. Makalipas ang 2 araw, sa mansyon ng mga Montenegro, personal na tinanggap ni Amparo ang isang magarang kahon na nakabalot sa puting papel. Inakala niyang isa lamang itong regalo mula sa isa sa kanyang mga kaibigang sosyalera. Dinala niya ito sa kanyang beranda kung saan siya ay nagkakape at binuksan ito ng may casual na interes. Nang makita niya ang silver rattle, bahagya siyang ngumiti. Ngunit nang mabasa niya ang kasamang card, ang ngiti ay naglaho. Ang tasa ng kape ay halos mabitawan niya. Para sa pinakamamahal na apo, ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Ang kanyang unang naisip ay si Mahalina. Nagiging padalos-dalos na ba ang babaeng iyon? Nagpapadala na ng mga ganitong bagay sa mismong pamamahay nila? Ngunit hindi yun ang estilo ni Mahalina. Si Mahalina ay sakim, pero hindi hangal. Sino? Sino ang nakakaalam? Sino ang nangangahas na magpadala ng ganitong banta sa kanyang teritoryo? Ang maskara ng kalmadong matriarka ay nagsimulang magkalamat. Ang dugo ay umakyat sa kanyang ulo. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Dalisay. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng galit na bihirang marinig ni Numan. "Dalisay, anong kalokohan ito?" Sigaw niya sa telepono, hindi na nag-abalang magbigay galang. "Ma, anong problema?" Naguguluhang tanong ni Dalisay sa kabilang linya. "May nagpadala ng regalo dito para sa bata. May nakakaalam. Sinabi ko na sa iyong mag-ingat ka. Ang tanga-tanga mo." "Ma, kumalma ka. Wala akong ideya kung anong sinasabi mo." Depensa ni Dalisay. "Huwag mo akong kausapin na parang wala kang alam." Gigil na sabi ni Amparo. "Ayusin mo ang gulo mo, Dalisay. Ayusin mo to bago pa man masira ang lahat."
Ibinagsak niya ang telepono nang walang paalam. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Amparo na nawawalan siya ng kontrol. Ang isang kalabang hindi niya kilala ay mas mapanganib kaysa sa isang kalabang nakikita niya. Kailangan niya ng mga mata, kailangan niya ng impormasyon. Muli niyang kinuha ang telepono at tumawag sa isang lumang numero. Isang taong matagal na niyang hindi kinakausap. Isang taong sanay sa maruruming trabaho. May ipapagawa ako sa'yo. Sabi niya, ang kanyang boses ngayon ay malamig na parang yelo. Ipasunod mo ang manugang ko. Si Liwayway Aguilar. Bawat galaw, bawat kausap, bawat hininga. Gusto kong malaman ang lahat. Para kay Amparo, si Liwayway ang pinakaluhikal na suspek. Baka hindi pala ito kasing tanga ng inaakala niya. Isang araw ang lumipas. Gabi na nang tumawag pabalik ang kanyang inutusan. Si Amparo ay nasa kanyang silid, naghihintay. Ano na? Tanong niya. Walang pasensya. Ma'am, nasundan ko po si Mrs. Aguilar buong araw. Opisina, bangko, tapos isang coffee shop. Ulat ng lalaki. May kinausap ba siyang kahina-hinala? Nag-atubili ang lalaki sa kabilang linya. Mayroon po siyang kasama sa coffee shop, ma'am. Nagtagal din po sila. Ang puso ni Amparo ay tumibok ng may pag-asam sa kumpirmasyon. Sino? Ma'am, ang kapatid po ni Sir Dalisay. Natigilan si Amparo. Ano? Sinong kapatid? Nakikipagkita po siya. Kay Sir Lino, palihim. Ang katahimikan sa kabilang linya ay napuno ng isang bagong uri ng tensyon. Biglang nagbago ang lahat sa isip ni Amparo. Ang problema ay hindi lang pala ang sikreto ni Dalisay. Ang pagbabanta ay hindi lang pala nagmumula sa labas. Ang tunay na panganib ay nasa loob na mismo ng kanyang pamilya. Ang kanyang mahina at walang kwentang anak na si Lino ay nakikipagsabwatan sa manugang niyang dapat ay biktima lamang. Isang pakiramdam na mas malamig pa sa takot ang gumapang sa kanyang sistema. Pagkakanulo. Ibinaba niya ang telepono. Ang maskara ay tuluyan ng bumagsak at ang lumabas ay ang tunay na mukha ni Amparo Montenegro. Isang mukhang puno ng galit at handang pumatay para protektahan ang kanyang kaharian. Hindi nag-aksaya ng panahon si Amparo Montenegro. Sa sandaling malaman niya ang tungkol sa lihim na pagkikita ni Liwayway at Lino, ang kanyang utak ay agad na nagna. Nagplano ng isang ganting salakay. Hindi na ito depensa. Ito ay isang opensiba. Isang brutal na pag-atake na dinisenyo para durugin si Liwayway bago pa man ito makagawa ng mas malaking pinsala. Kinumbinsi niya si Dalisay na ang pakikipagkita ni Liwayway kay Lino ay hindi tungkol sa negosyo. Ito ay isang personal na pagtataksil. Ginamit niya ang selos at galit ni Dalisay bilang gasolina sa apoy na siya mismo ang sisindihan. Ang kanilang plano ay tuso at walang awa. Hindi nila idadamay si Lino. Masyado itong mahina at maaaring kumanta. Ang kanilang target ay si Liwayway lamang. Nagsimula ang pag-atake sa isang paraang hindi inaasahan ni Liwayway. Isang hapon, habang siya ay namimili ng groceries, ang kanyang mga credit card ay sunod-sunod na tinanggihan. Declined, ma'am, sabi ng cashier na may halong pagtataka at hiya para sa kanya. Nagtaka si Liwayway. Alam niyang may sapat siyang pondo. Ngunit kahit anong card ang ibigay niya, pareho ang resulta. Napilitan siyang magbayad ng cash. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Pagdating niya sa bahay, ang sagot ay naghihintay sa kanya sa anyo ng dalawang lalaking naka-Amerikana. Isa sa kanila ay si Dalisay. Ang isa pa ay isang abogadong hindi niya kilala. Ang mukha ni Dalisay ay isang maskara ng malamig na galit. Anong ibig sabihin nito, Dalisay? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin sa kabila ng kumakabog na dibdib. Tapos na ang laro mo, Liwayway. Sagot ni Dalisay.
Ang bawat salita ay may bigat. Inilatag ng abogado ang isang folder sa mesa. Sa loob nito ay mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo. Nagpapakita sa kanya at kay Lino na magkasama sa coffee shop, sa restaurant. Ngunit ang mga larawan ay sadyang kinuha sa mga anggulong. Nagmumukha silang masyadong malapit, masyadong intimo. At ito, sabi ng abogado, inilabas ang mga bank statement. Ipinapakita nito ang 1,000,000 pisong tseke na inilipat mula sa account ni Liwayway patungo sa account ni Lino. Ngunit ang mas masahol pa, may mga pekeng dokumento na nagpapakita ng malalaking halaga na di umano'y inilabas mula sa account ng sariling kumpanya ni Liwayway. Isang kaso ng malversation at embezzlement. Ano ang kalokohan nito? Nanginginig na, sabi ni Liwayway. Alam mong hindi yan totoo. Talaga ba? Sarkastikong tanong ni Dalisay. Nakikipagkita ka sa kapatid ko sa likod ko. Binibigyan mo siya ng pera. Ninanakawan mo ang sarili mong kumpanya para ibigay sa kalaguyo mo. Ang salitang kalaguyo ay isang sampal sa kanyang mukha. Naintindihan na niya ngayon. Binaliktad nila ang lahat. Ang kanyang pain para kay Lino ay ginamit na ebidensya laban sa kanya. Ginawa niyo to. Bulong niya, hindi sa galit, kundi sa isang uri ng malamig na pagkamangha sa kanilang kawalang hiyaan. Plinano niyo to. Kami pa ang may kasalanan? Tumawa si Dalisay ng walang saya. Nakita namin ang lahat, Liwayway, at dahil diyan, wala ka ng karapatan sa pamilyang ito. Inilabas ng abogado ang isang huling dokumento, isang petisyon. Nag-file po kami ng petition for legal separation and a motion for sole custody of your daughter between. Formal na sabi ng abogado. Ang mga grounds, adultery, at ang iyong financial and emotional instability na nagpapatunay na isa kang unfit mother. Unfit mother. Doon na gumuho ang lahat para kay Liwayway. Ang pera, ang kumpanya. Kaya niyang mabuhay nang wala ang mga iyon. Pero si Bituin, ang kanyang anak, ang kanyang buhay, hindi. Pakiusap niya, ang kanyang lakas, ay biglang naglaho. Tumingin siya kay Dalisay, naghahanap ng kahit katiting na awa sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal. Dalisay, huwag mong gawin to. Huwag mong idamay si Bituin. Ako pa ang nangdadamay, sabi ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ikaw ang sumira sa pamilyang ito, Liwayway. Hindi ako. At sisiguraduhin kong hindi lalaki ang anak ko sa isang ina na katulad mo. Pagkasabi noon, tumalikod na sila at umalis. Isang sobre ang naiwan sa mesa. Ang tratora mula sa korte. Naiwan si Liwayway na nakatayo sa gitna ng kanyang sala, ang katawan ay hindi makagalaw. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang maingat na inilatag na bitag ay gumuho sa isang iglap. Sila ang nanalo. Mas mabilis sila. Mas brutal. Ginipit siya sa isang sulok kung saan wala siyang mapupuntahan. Ang kanyang mga bank account ay frozen. Ang kanyang reputasyon ay dinungisan. At ngayon, kinukuha nila ang kaisa-isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas para lumaban. Nang pumasok si Bituin sa silid, tumatakbo mula sa kanyang playroom, hindi nito alam ang nangyayari. "Mommy, play with me!" Masayang sabi ng bata. Lumuhod si Liwayway at niyakap ang kanyang anak ng napakahigpit na para bang yun na ang huling pagkakataon. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa buhok ng anak at doon tahimik na umiyak. Ang mga pader ay sumasara sa kanya. Ang dilim ay lumalamon sa kanya. Nawala na ang lahat. Talo na siya. Ngunit habang yakap niya si Bituin, isang maliit na kislap ng apoy ang muling sumiklab sa loob ng kanyang malamig at durog na puso. Isang huling alas, isang huling desperadong galaw. Ang recording ng pag-uusap ni Amparo at Dalisay. Ito na lang ang natitira sa kanya.
Ngunit sa sitwasyon ngayon, sapat pa ba ito para iligtas siya at ang kanyang anak? Ang tawag ni Liwayway ay isang sorpresa sa mga Montenegro. Matapos ang ilang araw na pananahimik, sa wakas ay tumawag siya, hindi para makipag-away, kundi para sumuko. O iyon ang akala nila. Gusto kong makipag-usap, sabi ni Liwayway sa telepono kay Dalisay. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng pagkatalo. Tungkol sa mga terms ng separation, gusto ko lang itong tapusin ng mapayapa, para kay Bituin. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Dalisay. Mabuti naman at natauhan ka na. Isang kondisyon lang, pagpapatuloy ni Liwayway. Gusto kong nandoon ang lahat. Ikaw, si Mama Amparo, si Lino, at si Mahalina. Oras na para magharap-harap tayong lahat. Isang huling pagtitipon ng pamilya. Nag-alinlangan si Dalisay sa pagbanggit kay Mahalina, ngunit pumayag din siya. Ito na ang katapusan. Ang huling pagpapakita ng kanyang kapangyarihan bago tuluyang makuha ang lahat ng gusto niya. Ang pagtitipon ay ginanap sa sala ng mansyon ng mga Montenegro, ang mismong lugar kung saan unang gumuho ang mundo ni Liwayway noong Pasko. Ang hangin ay puno ng tensyon. Si Amparo ay nakaupo sa kanyang paboritong silya na parang isang reyna sa kanyang trono. Ang mukha ay walang emosyon. Si Dalisay ay nakatayo sa tabi nito, mayabang at naghihintay. Si Lino ay nasa isang sulok, hindi mapakali, umiiwas sa tingin ng lahat. At si Mahalina, na sa pilitang isinama, ay nakaupo sa dulo ng sofa, may halong takot at pag-usisa. Pumasok si Liwayway, hindi siya mukhang talunan. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang tindig ay tuwid. Sa kanyang mga mata, walang bakas ng luha, tanging isang malamig na determinasyon. Salamat sa pagdating. Simula niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Gaya ng sinabi ko, gusto ko lang tapusin ito ng maayos. Kung gayon, pirmahan mo na ang mga papel, sabi ni Amparo. Ang boses ay matigas. Tanggapin mo na ang inaalok namin at umalis ka na ng tahimik. Ngumiti si Liwayway, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Bago yan, may ilang bagay lang akong gustong linawin para sa kapayapaan ng isip ng lahat. Tumingin siya kay Lino. Lino, kamusta na ang utang mo? Namutla si Lino. Anong utang? Wala akong utang. Talaga ba? Sabi ni Liwayway at naglabas siya ng isang folder. Hindi ito naglalaman ng mga legal na dokumento, kundi mga printout ng bank records. Dahil ayon dito, sa loob ng nakaraang 6 na buwan, naglipat ka ng halos 5 milyong piso mula sa isang account ng Montenegro Corp patungo sa isang personal na account. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay at Amparo. Tumingin sila kay Lino, na ngayon ay pinagpapawisan na ng malamig. At ang mas interesante, pagpapatuloy ni Liwayway, ang kanyang tingin ngayon ay bumaling kay Mahalina. Ang perang yon ay inililipat mo paunti-unti sa account ng babaeng ito. Hindi totoo yan. Mabilis na tanggi ni Mahalina, ang kanyang boses ay naging matinis. Pautang yan. May utang siya sa akin. Utang? O bayad para sa iyong pananahimik? Tanong ni Liwayway. Bayad para hindi mo sabihin na ikaw at si Lino ay matagal nang magkakilala? Bayad para hindi malaman ni Dalisay na ang babaeng ipinakilala sa kanya ay hindi isang inosenteng anak ng kliyente, kundi isang oportunistang alam na alam ang kahinaan ng pamilyang ito? Ang sala ay napuno ng mga akusasyon. Sinungaling! Sigaw ni Lino, itinuturo si Mahalina. Siya ang nag-blackmail sa akin, ginamit niya ang sikreto ko. Anong sikreto? Sabat ni Dalisay, ang kanyang galit ngayon ay bumabaling sa kanyang kapatid. At ikaw naman ang tanga para magpauto. Ganti ni Mahalina kay Lino. Kung hindi ka lang nagpatalo sa sugal, hindi ka sana magkakautang sa akin. Ang perpektong pamilya
ay nagsimula ng magkawatak-watak, nagtuturuan, nagsisigawan. Si Dalisay ay sumugod kay Lino. Kinwelyuhan ito. Si Amparo ay sumisigaw. Sinusubukang kontrolin ang kaguluhan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Liwayway ay nanatiling nakatayo, kalmado, isang tahimik na manunood sa sirko na siya mismo ang nagsimula. Hinayaan niyang maglaban-laban ang mga ahas, hinayaan niyang ang kanilang sariling kamandag ang lumason sa isa't isa. Nang sa wakas ay medyo humupa ang sigawan at si Lino at Mahalina ay kapwa umiiyak at nagbabantaan. Si Amparo ay muling umupo. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Tumingin siya kay Liwayway na may matinding pagkamuhi. "Tapos ka na ba?" Mariing tanong ni Amparo. "Kahit anong dumi pa ang ilabas mo, hindi nito mababago ang katotohanan. Ikaw ang nangaliwa. Ikaw ang nagnakaw. Ikaw ang masisira." Muling ngumiti si Liwayway. "Halos tapos na po. May isa na lang." Tumingin siya sa kanyang biyenan, mata sa mata. Walang kahit katiting na takot. "Huwag po kayong mag-alala, Mrs. Montenegro," sabi niya sa isang boses na malamig at malinaw. "Ang pinakamagandang bahagi ay para sa inyo." Ang katahimikan na bumalot sa sala ay mas mabigat kaysa sa sigawang naganap kanina. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Liwayway, naghihintay sa kanyang huling pasabog. Si Amparo ay nakatingin sa kanya na may nagbabagang galit. Ang kanyang pagiging sopistikada ay napalitan ng purong pagkamuhi. "Anong pinagsasabi mo?" Maring sabi ni Amparo. "Wala kang hawak laban sa akin. Isa ka lamang desperadang babae na gumagawa ng mga kwento." Hindi sumagot si Liwayway. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono mula sa kanyang maliit na bag. Isang simpleng kilos, ngunit sa mga sandaling iyon, ang telepono ay tila naging isang sandata. Mas matalas kaysa sa anumang patalim. "Hindi ito kwento, tita," sabi ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig kay Amparo. Ito ay isang alaala. Pinindot niya ang play. Sa una, ingay lang ang narinig. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang pumuno sa silid. Ang boses ni Amparo, malinaw at walang duda. Recording. "Dalisay, kailangan mong maintindihan. Si Liwayway, hindi na siya makakapagbigay sa atin ng isa pang anak, lalo na ng lalaki. Paano ang pangalan ng pamilya? Paano ang mana? Ang legacy ng papa mo?" Isang sandali ng katahimikan at pagkatapos ay ang boses naman ni Dalisay. Recording. "Pero ma, mahal ko si Liwayway." Ang boses ni Amparo ay bumalik. Mas matigas, mas malamig. Recording. "Ang pagmamahal ay hindi nagpapatakbo ng isang imperyo. Itong si Mahalina, kaya niyang ibigay sa atin ang kailangan natin. Hayaan mo na siya. Ituring mo na lang siyang isang investment para sa kinabukasan ng pamilyang ito. Ako ang bahala kay Liwayway. Hindi niya malalaman." Ang recording ay tumigil. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Para bang ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot. Nakatayo si Dalisay na parang isang estatwa. Ang bawat salita mula sa recording ay isang pako na ibinabaon sa kanyang bungo. Hindi niya magawang tumingin sa ina. Hindi niya magawang tumingin kay Liwayway. Ang kanyang perpektong mundo, ang kanyang maingat na itinayong kastilyo ng mga kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap. Iginala niya ang kanyang paningin. Nakita niya ang itsura ni Lino. Hindi galit, kundi pagkaawa. Nakita niya ang itsura ni Mahalina. Hindi tagumpay, kundi takot, na para bang napagtanto niyang sumakay siya sa isang barkong palubog na. Ang kanilang mga tingin ay hindi na tingin ng respeto, kundi tingin ng pagkasuklam. Siya si Dalisay Montenegro, ang gintong anak, ang perpektong asawa, ay isa na lamang kahabag-habag na tau-tauhan sa dula-dulaan ng kanyang ina. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang babaeng palagi niyang tinitingala,
Ang haligi ng bakal ng kanilang pamilya ay biglang mukhang matanda, marupok at talunan. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ang natira ay isang desperadong babae na handang sirain ang lahat para sa sarili niyang ambisyon. Ang lahat ng kanyang ginawa, ang lahat ng kanyang kasalanan, ginawa niya para sa pag-apruba ng babaeng ito. At ngayon, nakita niya kung gaano kawalang halaga ang lahat ng iyon. Nakita ni Liwayway ang pagbabago sa mukha ni Amparo. Ang galit ay napalitan ng pagkabigla, pagkatapos ay ng pagtanggi, at sa huli, ng purong takot. Sinubukan nitong magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Hinawakan nito ang kanyang dibdib, ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. "Ma!" sigaw ni Dalisay. Ang kanyang pagkatulala ay napalitan ng panik. Si Amparo ay tumayo, umuurong, na para bang sinusubukang takasan ang katotohanang nakakalat sa sahig. Ngunit ang kanyang katawan ay bumigay. Sa isang mahinang ungol, bumagsak ito sa sahig. Walang malay. Nagsimula ang kaguluhan. Sumugod si Dalisay at Lino sa kanilang ina. Si Mahalina ay napatayo sa isang sulok, hindi alam ang gagawin. Sa gitna ng lahat ng ito, si Liwayway ay nanatiling kalmado. Walang ngiti ng tagumpay, walang saya ng paghihiganti. Tanging isang pakiramdam ng paglaya, isang mabigat ngunit mapagpalayang paglaya. Tapos na. Dahan-dahan siyang tumalikod mula sa eksena ng pagbagsak. Naglakad siya palayo sa nagkakagulong pamilya, palayo sa mga labi ng kanyang dating buhay. Umakyat siya sa hagdan at pumasok sa silid kung saan naglalaro si Bituin kasama ang yaya nito, malayo sa lason na nasa ibaba. "Anak!" tawag niya ng mahinahon. "Let's go home!" Kinuha niya ang kamay ng kanyang anak. Habang pababa sila ng hagdan, hindi na niya tiningnan pa ang mga taong nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Wala na silang halaga. Wala na silang kapangyarihan sa kanya. Binuksan niya ang malaking pinto ng mansyon at humakbang palabas. Papalubog na ang araw. Bawat hakbang palayo sa bahay na yon ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Ngunit bago pa man sila makalayo, isang desperadong sigaw ang nagpahinto sa kanya. "Liwayway, wait!" Lumingon siya. Si Dalisay ay tumatakbo papalapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Lumuhod ito sa kanyang harapan, sa maruming sahig ng driveway at niyakap ang kanyang mga binti. "Patawarin mo ako, Liway. Please, patawarin mo ako." Humahagulgol niyang sabi. "Huwag mo kaming iwan. Kailangan kita. Kailangan ka namin." Tumingin si Liwayway sa lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Ang dating hari ng kanyang mundo, ngayon ay isa na lamang basag na laruan. At sa kanyang puso, wala na siyang naramdamang pagmamahal. Wala na ring galit, tanging isang malalim at nakakalungkot na awa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malamig na simoy ng Pasko ay napalitan na ng mainit na hanging dagat ng tag-araw. Para kay Liwayway, ang pagbabago ng panahon ay sumasalamin sa pagbabago ng kanyang buhay. Ang kanyang bagong opisina ay hindi kasing laki ng dati, ngunit ito ay sa kanya. Isang maliit na consulting firm na itinayo niya mula sa simula, gamit ang kanyang talino at ang natitirang reputasyon na hindi nagawang sirain ng mga Montenegro. Dito, ang hangin ay magaan, at ang bawat tagumpay, gaano man kaliit, ay lasang tunay na tagumpay. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng imperyo ng mga Montenegro ay kumalat na parang apoy sa kanilang sirkulo. Ang kaso ng embezzlement laban kay Liwayway ay ibinasura dahil sa kakulangan ng ebidensya at sa pag-amin mismo ni Lino sa kanyang sariling pandaraya sa kumpanya. Si Lino ay nahaharap ngayon sa sarili niyang kaso. Ang Montenegro Corp ay nasa bingit ng pagkalugi. Ang mga investors ay nagsialisan at ang kanilang pangalan ay naging kasing kahulugan ng iskandalo. Si Amparo ay nakaligtas sa atake sa puso,
ngunit ang kanyang katawan ay humina. Ang mas malala pa, ang kanyang espiritu ay tuluyan ng nabali. Ang dating reyna ay isa na lamang anino sa loob ng kanyang gumuguhong palasyo, isang babaeng kinain ng sarili niyang ambisyon. Isang hapon, habang inaayos ni Liwayway ang kanyang mga papeles, isang sulat ang dumating para sa kanya. Ang selyo ay mula sa city jail. Binuksan niya ito. Ito ay sulat kamay ni Dalisay, na pansamantalang nakakulong habang nililitis ang mga kasong isinampa laban sa kanya kaugnay sa mga financial anomalies ng kanilang kumpanya. Ang sulat ay puno ng pagsisisi, ng mga pangako ng pagbabago, ng mga pakiusap na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Binasa ito ni Liwayway mula simula hanggang dulo. Walang galit, walang kirot. Pagkatapos, mahinahon niya itong tiniklop, nilukot, at itinapon sa basurahan. Ang ilang bagay ay hindi na kailanman maibabalik pa. Ang basag na salamin ay hindi na muling mabubuo. Ang annulment nila ay naaprubahan na. Siya ay opisyal ng si Liwayway Aguilar muli. At ang buong kustodya ni Bituin ay naibigay sa kanya nang walang anumang pagtutol. Ang pinakamalaking pagbabago ay makikita kay Bituin. Ang dating batang palaging tahimik at may takot sa mga mata ay isa ng masayahin at bibong bata. Ang kanyang mga tawa ay pumupuno ngayon sa kanilang maliit ngunit masayang apartment sa tabi ng dagat. Wala na ang anino ng mga Montenegro sa kanyang buhay. "Mommy, look!" Sigaw ni Bituin mula sa dalampasigan. Iwinawagayway ang isang kabibing kanyang napulot. "It's shaped like a star." Ngumiti si Liwayway. Lumabas siya ng kanilang maliit na bahay at nilapitan ng anak. Ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas na mga guhit sa kalangitan. "It's beautiful, anak. Just like you," sabi ni Liwayway at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Umupo sila sa buhanginan, magkatabi, pinapanood ang paglubog ng araw. Sa kanilang harapan ay ang malawak at payapang karagatan. Sa kanilang likuran ay ang mga alaala ng isang masakit na nakaraan na unti-unti nang naglalaho. Nahanap niya ang hustisya. Nasira niya ang mga taong sumira sa kanya. Ngunit habang nakaupo siya roon, kasama ang kanyang anak, napagtanto niya na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Ang tunay na tagumpay ay ang kapayapaan na kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Ang kakayahang muling huminga ng maluwag, ang kakayahang muling magtiwala sa pagdating ng bagong umaga. Hindi niya alam kung ano ang dala ng bukas, hindi niya alam kung handa na ba siyang magmahal muli. Ngunit sa ngayon, sapat na ito. Sapat na sila. Magkahawak kamay silang naglakad pabalik sa kanilang tahanan, habang ang mga unang bituin ay nagsisimula ng kumislap sa papalubog na liwanag. Ang pangalan niya ay Liwayway. At sa wakas, matapos ang isang napakahaba at madilim na gabi, ang kanyang bagong bukang Liwayway ay dumating na. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway at ang pagsisimula ng kanyang bagong bukang Liwayway. Mula sa kaibuturan ng puso ko bilang inyong manunulat, maraming salamat po. Salamat sa bawat sandaling sinamahan ninyo si Liwayway sa kanyang madilim na gabi hanggang sa masilayan niya ang kanyang bagong umaga. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang sa kanya, kundi nating lahat. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam ko ang bigat ng kanyang pighati, ang apoy ng kanyang galit, at sa huli, ang tamis ng kanyang paglaya. Naging isang paalala ito na sa likod ng bawat perpektong larawan ay maaaring may nakatagong mga luha. At sa likod ng bawat pagbagsak ay mayroong pagkakataong makabangon ng mas matatag. Ang kwento ni Liwayway ay higit pa sa isang salaysay ng paghihiganti. Ito ay isang testamento sa hindi matatawarang lakas ng isang babae. Isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Ito ay isang paalala na ang ating halaga
ay hindi kailanman nakasalalay sa pagtingin ng iba, kundi sa kung paano natin tinitingnan at ipinaglalaban ang ating sarili, na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagganti, kundi sa pagpapatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa ating sariling katahimikan at pagsisimula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Anong bahagi ng kwento ni Liwayway ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon-baon mula sa kanyang paglalakbay? Ibahagi ninyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at pananaw ang nagbibigay buhay at kahulugan sa aming ginagawa. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat.